Mapagpalang Diyos sa mabanal sa pangalan mo po, aming pinakamamahal na Panginoon. Kami po ay taos puso, nagpupuri at nagpapasalamat sa gintong pagkakataon na iyo pong ipinagkaloob sa amin na ikaw po ay amin sambahin sa Espiritu at katotohanan sapagkat ito po ang iyong hinahanap sa mga tunay na manamba. Salamat sa iyo pong paglangis sa nauna pong bahagi ng gawing pinagpala mo po magi sa mabuhay na patutuo naming napakinggan dahil sa iyong kamanghamahang ginawa sa bawat iyong mga anak na nagdadagdag ng aming paniwala at pampataya higit sa lahat sa iyong matamis na presensya na aming naramdaman at minsan pa kami po ay iyong pagpalain at samahan sa pakikinig ng iyong banal na salita na pagkain ng aming kalawang nagugutom sa pangunang panalangin namin ginagalang may ebanglista, ang propeta ng iyong ginamit para sa aming kaligtasan at sa kanang akin wala akong magagawa subalit ako po ay yung pangunahat lang isan at nawa po ang Ebanghelyo kaligtasan na aming mapag-aralan o mapakinggan ay maging silbing pagpapalang espiritual para aming magawa ang iyong kalooban sa huling panahong ito. Sa makapangyarihang pangalan mo po, aming pinakamamahal na Panginoon, ito po ang aming samo at panalangin, aming sasaway ang alinlangan. Di pagkaunawa ng basata, hallelujah sa aming kalagitang cast-out. In Jesus' name. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil po may mahal ay makabalik ang ating mga inupuan at ang pinakamataas sa pagpuri, paglalahati, pagdakila, pagsamba ay tanging po lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, ang Diyos na ating tagapagligtas. At double honor respect sa ating Beloved Evangelist Wilde Estrada Almeida, ang ating magulang sa Panginoon at pag-alaala sa pinagpalang turo at aral nating ginagalang mga evangelista, ating beloved Assistant Pastor sa Almeida, pagbati, paggalang sa family Almeida na mga anak na ating ginagalang mahal na evangelista, pagbati sa lahat po ng aking co-worker, sa lahat po ng mga pinagpalang mga anak ng Diyos, dati at baguhan, magandang pinagpalang hapon po. Advance Merry Christmas and Happy New Year sa inyo pong lahat. Lahat ng natutuwa magsabi ng Praise the Lord. Minamahal ating unawain po ang salita ng mahal na Panginoon. Lahat ng umiibig sa pinakamamahal na Panginoon magsabi ng Praise the Lord. Ating unawain po ang salita ng mahal na Panginoon. Ating pag-usapan yung tinatawag na pag-ibig. Lahat magsabing Amen. Ito'y gustong-gusto ng mga walang asawa. Pero pag may asawa, huwag pag-usapan ang pag-ibig, dapat ating ipakita ay pag-ibig sa mahal na Diyos. Amen? Dahil ito po ang napakalaga. Sa huling panahong ito, dahil malapit na tayong balikan ng mga Panginoon, ilang araw na lang, magpapalit na ang taon, dapat ating ipakita yung pagmamahal natin sa pinakamamahal na Panginoon. Dahil nagawa na't na ipakita ng pinakamamahal na Panginoon ang kanyang tunay na pag-ibig. Diba? Sabi sa exhort, unang nagbigay ang mahal na Panginoon dahil mahal niya tayo. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino man sasampalataya ay di mapahamak bagkus magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya lagi po natin tandaan, tayong tinawag at pinili mga Panginoon, dapat magbigay ng buhay para sa mahal na Panginoon. Magbigay ng oras at panahon, magbigay tayo ng narapat na pagpupulit, paglalahati sa pinakamamahal na Panginoon sapagkat tayo inibig ng mahal na Panginoon. At kung mahal din natin ang Diyos, ibigay mo ang lahat para sa mahal na Panginoon. Dito po tayo sa banal na kasulatan, ito po'y alam na alam ninyo.
at inyong laging napapakinggan. Pero ang tanong, inyo bang nagagawa o ating bang nagagawa? Dahil kung hindi natin nagagawa, sayang ang sinabi natin, mahal natin ang mahal na Diyos. I love you, dearest Jesus. Pero kung tayo puro sa salita, tayo kagaya ng dati nating ginagawa. Nung hindi pa tama ang pataya sa gawain ito. Pero tayo po ating tandaan, nasa tunay na banal na gawain, tunay tayong mahal ng Diyos, kaya ipakita natin ang tunay nating pag-ibig sa pinakamamahal na Pansos. Aklat po tayo ng Juan. Dito po ay malinaw ang sabi po ng 14:15. So, dito po sa aklat ng Juan, Kapitulo 14, talatang 15, kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Malinaw, may mahal, ang banal na aklat. Ang sabi po ng banal na aklat, kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga ipinag-uutos. Lahat po ng umiibig sa mga Panginoon magsabi ng praise the Lord. Kaya turuan po natin ating sarili. Dahil minsan maraming tao at kahit minsan tayo na nasa buong katotohanan, minsan ang pag-ibig natin ay sa salita. Pero kung mahal natin ang tunay nating iniibig ang Diyos, tayo lahat po'y susunod at susunod sa ipinag-uutos ng mahal na Panginoon. Kaya hindi po dapat malimutan ng tunay na umiibig sa mahal na Panginoon ang pagkakatipon ng mga banal. Amen po ba, may amahan? Pipilitin, sisikapin natin tayo'y makakapanambahan. Malayo man tayo malapit, minsan inuusig tayo ng hindi nating kapwa manampalataya, maging ating mga buhay, pero kung mahal natin ang mga Panginoon, tayo tutupad sa ipinagagawa, ipag-utos sa mga Panginoon na huwag nating kalimutan ang pagkakatipon ng mga banal. Kaya tutulungan po natin ang ating mga sarili o tuturuan. Dahil minsan kahit alam natin, nalilimutan natin. Maigi pa, minsan, yung ating mga reunion, yung ating makausap na ating mga sa buhay, pag sinabi yung ganong araw, oras, bago dumating yung oras na yun, nadung ka na. Ay minsan yung mga Kristiyano, yung araw at oras, nalilimutan ng iba. Pero kung tayo po'y nagmamahal sa mga Panginoon, tutuparin natin ang kanyang utos. Sabi ni David, hahanapin kitang maaga, O Diyos, dahil kinakauhawan ka ng aking kaluluwa. Kaya ang bawat manampalataya dapat nagsisikap lagi na makadating ng maaga. Dahil hahanapin natin ang Diyos ng maaga. Para pag nag-imsi na minamahal, tayo sama-sama magpupuri sa dakilang pangalan ng pinakamamahal na Pansos. Lahat magsabing Amen. Kaya kung tayo minsan ay palaging nahuhuli, patutuo na, dadating, i-adjust natin ating buhay. Dahil dapat hanapin natin ang Diyos ng maaga. Kung iniibig natin ang mahal na Panginoon, huwag natin po, minamahal, ialibay ang dami nating gawain. Ang dami nating labahin. Ang dami nating linisin. Dapat kung mahal natin ang mahal na Panginoon, number 1, mauuna ang pinakamamahal na Panginoon. Dahil siya ang pinagmumulan ng lahat ng biyaya at pagpapala. Gustong-gusto natin, palagi tayong pagpalain, tugunin natin panalangin.
ay tayo naman ang pabaya sa pagsunod sa utos ng mahal na Panginoon. Minsan marami pa tayong dahilan. Sasabihin pa natin, Panginoon, sorry, hindi mo kalubang ako makadalo. Ay paano nasusunod yung kalooban mo? May po ba may mahal? Ang galing natin hingin, sorry. Ay pero ikaw ang nasusunod, hindi ang mahal na Panginoon. Dahil kung mahal natin ang mahal na Panginoon, pipilitin natin, tayo'y susunod sa utos ng mahal na Panginoon. Dadalo tayo. Huwag ka mag-alibay, ang dami mong gawain. Ay, wala naman tagang ubos ang gawain. Example. Di ba, pag ikaw ay nagluto at kumain, maghuhugas naman ng plato. Mamaya, magluluto na naman. Di ba, walang ubos? Walang ubos, may mahal. Pero hindi tayo nangangatwiran at nag-aalibay dahil tungkulin natin ito at kailangan natin kumain. Lalo na kung ang inyong mister ang tapang. Pag walang pangkain, tagang pagkakalitan ka, hindi ka bibigyan ng pera, ay di ikit takot ng takot. Ayaw mong mahuhuli. Ay dapat masigit tayo, may takot sa mahal na Panginoon na tayo dapat laging nakakasunod. Amen? Lahat magsabing praise the Lord. Dahil ang linaw na mamamahal ng talata, kung ako'y inyong inibig, kaya tanongin natin ang sarili, mahal ba natin ang Panginoon? Pag sinabi mong mahal, aba, ay magpipilit kang sumunod. Magpipilit mo pa rin ang utos ng mga Panginoon. Pero kung ang pag-ibig mo ay sa salita, ay talaga, hindi ka makakasunod. Amen? Parang kagaya ng mga kandidato sa panahon ng eleksyon, ang gagaling tumalampati, ang gagaling mangako, ay pagkatapos manalo at matalo, hindi ka na nga kilala. Pero pag panahon ng kampanya, nako, lahat ng tao kilala. Amen? Ay dapat may mahal, kung mahal natin ang mahal na Panginoon, magsisikap tayong sumunod. Amen? Ang linaw po, kaya tulungan po natin ang ating mga sarili. Dahil minsan tayo, kahit ang tatagal na sa mahal na Panginoon, lagi natin sasabi, mahal ko ang Panginoon, iniibig ko ang Panginoon. Pero minsan, tayo kulang sa pagsunod, kulang sa aksyon. Dahil ayaw nating sumunod na ayon sa nais ng mahal na Panginoon. Tinatamad minsan yung iba mag-overnight. Pero mahal daw niya ang mahal na Panginoon. Ay, pero pag nakita yung tulugan na malambot, abay tulog. Limot ang araw ng pagsamba ng overnight. Dapat turuan po natin ating sarili. Bagong taon, magbagong buhay. Ibig sabihin, kung tayo nagpapabaya at nagpapalamig-lamig, magpakaintindi na tayo maglingkod sa mahal na Panginoon. Magising po tayo, mga mahal. Lahat ng nagaganap sa ating daigdig, sa ating pumbansa, ito po'y tanda na malapit na tayong kunin ng mahal na Panginoon. Paano? Kung hindi ka handa at hindi ka nakakasunod, maiiwan ka sa rapture. Paano kung gumuho ang lupa at bumaha na hindi mo inaasang pagkataon? Paano ka maliligtas? Kung wala ka sa pagsunod. Kaya kailangan tayo po ay magsikap makasunod. Dahil tayo po ang makikinabang. Lahat may magsabing praise the Lord. Ito pong talatang ito ay pangako o promise ng pinakamamahal pa Jesus. Pero hindi magaganap sa ibang tao o sa ibang Kristiyano pag ayaw sumunod. Amen? Pag ayaw natin sumunod sa utos ng mga tumupad, hindi ito magaganap. Aklat po tayo ng Exodo. Malinaw po dito mga kapatid. 20. Dito po sa 6. Dito po sa aklat ng Exodo, Kapitulo 20, talata ay 6. At pinagpapakitaan ko ng kaawaan ang libo-libong umiibig sa akin at tumutupad ng aking mga utos. Lahat po'y magsabi ng praise the Lord. Pinagpapakitaan ng mahal na Panginoon ang libo-libong umiibig. Pinagpapakitaan ng awa. Paano mo tanggapin yung awa o habag ng mahal na Panginoon? Dapat may pag-ibig tayo sa mahal na Panginoon plus ang pagtupad. Amen? Ng kanyang mga ipinag-uutos. Ay kung tayo umiibig lamang at ayaw natin sumunod,
Paano mo tatanggapin, minamahal, yung awat habag ng mga Panginoon, lalo na kung ikay nasa kagipitan, lalo na kung ikay may problema at karamdaman? Paano ka tatanggap ng awat habag ng mga Panginoon kung ayaw mong tumupad? Malinaw po, pinagpapakitaan niya ang libu-libong umiibig ng awa at tumutupad ng kanyang mga utos. Kaya sa ating pong kapanahunan, tayo po'y tunay na pinagpala. Pero ang awa ng mahal na Diyos hindi nauubos. Pero bakit minsan, ang awa ng Diyos hindi tanggapin ng iba? Dahil ayaw sumunod. Amen? Bakit po, mga kapatid, napahamak ang ating maraming kababayan sa panahon ng COVID? Bakit marami nangamatay at naging abo? Kahit ipinasok sa paggamutan. Kahit sila tumatawag sa Panginoon. Dahil sila'y puro tawag lang. Puro iniibig ang mahalapan sa salita. Walang pagsunod. Pero tayo, bakit tayo pinagpala? Iningatan tayo sa panahon ng COVID. Dahil tayong lahat ay tumanggap ng awat habag sa mahal na Panginoon dahil tayo umiibig sa Kanya at tumutupad ng Kanya mga utos. Kaya tayo naligtas sa panahon ng COVID. Pero nawa, yung awat habag ng mga Panginoon ating tanggapin habang tayo ay naghihintay sa pagbabalik ng mga Panginoon. Para ating tanggapin ang awat habag ng mahal na Panginoon, lagi po natin pagsisikapan. Tayo ay iibig sa mahal na Panginoon at tutupad ng kanyang mga utos. Di ba, bago magkaroon o bago po mapatunayan ang pagmamahalan ng isang babae at isang lalaki, ay talagang kailangang makilala ang isa't isa at mapatunayan na tagang nagmamahalan sila, darating sa tinatawag na pagpapakasal. Amen? Para makita at mapatunayan ng mga Panginoon tayo ay nagmamahal sa Kanya at umiibig sa Kanya, tayo po lahat ay magsisikap sumunod. Tutupad. Kaya kung tayo minamahal, ay mayroon pang mga hindi nasusunod at nahirapan tayo, turuan natin ating sarili. Pero kung yung pinakamahirap ay pagpipilitan natin sundin, diyan darating ang awa at habag at pagpapala ng mahal na Panginoon. Bakit po? Sa panahon ni Amang Abraham, yung pinakamahirap na ipinagawa ng mahal na Panginoon Diyos, hindi siya nagreklamo. Madaling araw pa lang gising na siya. Ginising na niya ang kanyang anak na si Isaac kasama ang kanyang alila para punta sa bundok ng Moria para ihandog ang kanyang anak na si Isaac. Napakahirap dahil ang hiningi yung bugtong na anak. Pero hindi nagreklamo si Amang Abraham. Bagkus madaling araw pa lang, maglalakbay na sila. At halagang kanyang inihandog dahil ginapos na si Isaac. Sa panahon po nila, ang iaalay po o ihandog, pinapatay. Pinapatay po. Kaya hawak na ni Amang Abraham ang sundang o itak o kutsilyo at papatayin ang kanyang anak. Pero nung nakita ng mahal na Diyos ang kanyang tunay na pagsunod, hindi niya ipinagkait ang kanyang bugtong na anak. Anong sabi ng tinig? Abraham, huwag mong gawa ng masama ang iyong anak. Talastas ko na ikaw ay natatakot sa akin. Yung pala mahal, sa buhay natin lahat, tinitingnan ang pinakamamahal na Panginoon. Kung tunay yung ating pag-ibig, kung tunay tayong tutupad, yung pinakamahirap pag ating ginawa, doon darating ang awa at habag at pagpapala ng pinakamamahal na Panginoon. Dahil nung nagawa ni Amang Abraham, yung pinakamahirap, doon dumating ang pagpapala. Dahil ang sabi ng mga Panginoon, sa pagpapala, pagpapalain kita. Sa pagpaparami, pararamihin ko ang iyong angkan o ang iyong lahi. Kung paano ang bituin sa langit at buhangin
sa dalampasigan o sa tabing dagat, ganong kadami ang pagpapalat, biyaya at lahi na iyong matatanggap. Kaya sa ating buhay, may mahal, kung ano yung pinakamahirap na hindi mo magawa, pagsikapan mo, piliting masunod mo. Mahirap mamuhay may kabanalan, pilitin mo yung pinakamahirap. Pag nakapumuhay ka na may kabanalan, magkakaroon ka ng kapayapaan, ng kasiyahan, kaligayahan, wala ka ng takot dahil mag-rapture man, alam mo, pag nakasunod ka, ikay magmamana ng buhay na walang gam. Nahirapan ka magbigay? Nahirapan ka mag-overnight? Pilitin mo, mga kapatid. At ikaw ang makikinabang pagpapalaan. Magi kang masaya, mapayapa, hindi ka natatakot ng hambaw na bukas makalwa, baka dumating sa iyo ay palo. Pero pag tayo ay tumupad, hahabulin ka ng pagpapala ng mahal na Diyos. Amen? Kaya simpleng-simple, mga mahal, ang ating gagawin. Ipakita natin ang pag-ibig natin sa mga Panginoon. Dahil ito po ang unang kautusan, ang unang commandment ng ating mahal na Diyos. Iibigin mo siya buong puso, buong kalakasan, buong kalwa, buong lakas, buong pag-iisip. Kaya kung mahal natin siya, ang bunga nito ay pagtupad. Amen? Kung paano tayo kumakain, di ba? Hindi masarap kumain pagkanin lang. Amen? Kailangan natin ng ulam na fried chicken. Amen? Ay yung mahilig sa fried chicken, ang sarap ng aking kain para ako nag-inasal at nag-Jollibee at nag-McDo. Ay di masigit ating Ama sa Langit. Kung ang pag-ibig natin ay may pagtupad, lalo tayo pong kalugdan at pagpapalain ng pinakamamahal na Panginoon. Kaya ipakita po natin, dahil ang hinahanap ng mga Panginoon, yung tunay nating pag-ibig. Kaya nga nagkaroon ng pagdiriwang alat ng taon ng Christmas o Pasko dahil sa pag-ibig ng mga Panginoon sa lahat ng tao. Siya'y nagkatawang tao para tayo matubos sa kasalanan, para tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pero ang lahat na pinagpakitaan ng pinakamamahal ng tunay ng pag-ibig at tinubos, napakarami pa rin sa ating kapanahunan. Ayaw pahalagahan yung pag-ibig ng mga Panginoon. Kaya ang daming tao patuloy mapapahamak at itatapon sa likupar pagdating ng takdang araw dahil hindi nila pinalagahan ang pagmamahal ng Panginoon at regalo ng mahal na Diyos na buhay na walang hanggan. Lahat po magsabing praise the Lord. Basahin po natin, mga mahal, ang 2 talata. Unang Juan 3:18 at 5:3. Ito po'y may mababanggit lahat itong pag-ibig. Kaya kung pag-usapan pag-ibig, sabi na, yun ang gusto ko, pag-ibig. Ay ngayon, ating tanong ating sarili, pag-ibig natin sa mga Panginoon, ay totoo ba o hindi? Dito po sa aklat ng unang Juan, Kapitulo 3, talatang 18, mumunti kong mga anak, huwag tayong magsiibig ng salita ni nandilaman, kundi ng gawa at katotohanan. Dito rin po sa aklat ng unang Juan 5:3, sapagkat ito ang pag-ibig sa Diyos, na ating tuparin ang kaniyang mga utos, at ang kaniyang mga utos ay hindi mabibigat. Pwede po ba tayong pumalakpak muna sa mahal na Panginoon? O, ang linaw, mga mahal. Mumunti kong mga anak, huwag kayong magsiibig ng salita o ng dilaman o gawa na at katotohanan ang dapat ipakita natin. Huwag tayong magsiibig ng salita o ng dila, kundi ng gawa at katotohanan. Kaya ang pinakamamahal pa nalulungkot sa lahat nagsasabi, mahal ko ang Diyos, iniibig ko ang mahal na Panginoon, puro salita. Nalulungkot ang mga Panginoon. Bakit? Sapagkat hanggang salita lamang sila. Pero ang hinahanap ng pinakamamahal pa sa lahat ng mga tao, sa lahat ng mga tunay na manampalataya, mga pinagpala, binago ang buhay, binigyan ng kapagkagalakan at ang mga pangalan na kasunod sa aklat ng buhay, ang hinahanap ng pinakamamahal pa ay yung pagsunod. Kaya ang sabi po, ipakita natin, mga mahal, ang ating pag-ibig sa Kanya
sa gawa at katotohanan. Mamuhay tayo, minamahal, ayon sa kalooban ng mga Panginoon. Tayo po lahat ay taga magsikap makasunod sa utos ng mahal na Panginoon. Dahil ito po ang hinahanap ng mahal na Panginoon. Kaya kung tayo minamahal minsan ay kagaya din ng maraming tao, tulungan po natin minamahal ang ating sarili. Ipakita natin ngayon ang ating pag-ibig sa mahal na Panginoon. Dahil hindi nalulugod ang mga Panginoon ng puro sa salita. Kailangan po ipakita natin sa gawa at katotohanan. Dahil tayo'y pinakaiibig ng mahal na Panginoon. Kaya maraming naunang mga patayang pinagpala hanggang sa ating kapanahunan dahil tunay ang kanilang pag-ibig sa gawa at katotohanan. Isinuko ang buhay, ibinigay ang buhay sa mga Panginoon. Lagi nagsikap gawin ang kalooban ng Diyos. Kaya naman, unti-unti sila hinabol ng pagpapala ng pinakamamahal na Panginoon. Tayong lahat na nauna. Di ba kung ating titingnan ang ating sarili dati, kung hindi tayo mahal ng Panginoon at hindi tayo sumunod, hindi natin narating ang ating ngayong kalagayan. Di ba ang iba sa atin baon sa utang? Ayaw na makita ng iba dahil baka mangungutang na naman. Tirahan na natin halos sa hospital. Kapitbahay natin, palagi natin minsan hinihirman magyati mas sa buhay. Simula nang tayo po ay tawagin at piliin ng mga Panginoon at natuto tayong sumunod sa Kanya. Di ba? Unti-unti tayo pinagpala ng pinakamamahal na Panginoon. Napakadami sa atin. Dito, sa Candelaria. Dahil kilala ko ang mga naunang manampataya. Walang-wala. Pero ngayon, ay tagang pagtitingnan ko, ay tagang papatak ang luha mo at kulang ang kataga na iyong babanggiting. Salamat sa mahal Panginoon. Bakit? Nakapagpaaral ng anak na hindi kaya magpaaral kahit elementary. Walang hanap buhay, walang bahay. Pero ngayon, may bahay, may lupa, may sasakyan, may matatag na trabaho. Bakit? Dahil ibinigay ng pinakamamahal na Panginoon. Dahil tayo nakitang sumunod sa Kanyang ipinag-uutos. Kaya nga malinaw, minamahal, kung tayo po'y nagmamahal sa pinakamamahal na Panginoon, wala daw mahirap. Amen? Lahat ng umiibig sa mga Panginoon magsabing, praise the Lord. Ayan. Sa praise the Lord na lang, hati na. Yung iba yata, hindi na kinig ang aking sabi, totoong ang iba'y nawawala ang pag-ibig sa Diyos. Dito po, pag may pag-ibig sa Diyos, anong sabi ng 5.3? Ito ang pag-ibig sa Diyos. Natuparin ang kanyang mga utos sapagkat ang kanyang mga utos ay hindi mabibigat. Amen? Hindi daw minamahal mahirap ang ipinagagawa ng mahal na Panginoon sa atin. Kung tayo'y may pag-ibig sa mahal na Panginoon na totoo. Pero ang lahat ng bagay ay mahirap kung tayo po ay 50% ang pag-ibig pababa. Pero kung ang ating pag-ibig sa pinakamamahal na Panginoon ay 100% pataas, walang mahirap sa Kanyang ipinagagawa. Amen? Hindi mahirap ang maging born-again Christian sapagkat ito'y simula ng pagtalikod sa kasalanan. Ito'y simula ng pagtalikod sa buhay ng makasalanan para gagaling ang iyong karamdaman. Magbubuhay kang masaya at maligayang mapayapa, kasama mo ang mga Panginoon, kasama mo ang iyong sa buhay. Kaya kung tayo po ay tunay na maglilingkod sa mga Panginoon, isusukot, ibibigay ang ating buhay. Wala daw po minamahal mahirap sa pinagagawa ng mahal na Panginoon. Amen? Sa lahat ng baguhan, ay hindi ko po asahan na ako po'y maging ganito, ang maging kalagayan. Simula na ako'y bautismuhan. Dahil nung ako po ay hindi pa manampataya, wala pa akong 18 years old. Mahaba ang aking buhok hanggang dito po sa balikat. Lagi akong nakashort, hubad baraw.
Pero nung ako po ay makapakinig ng salita ng Panginoon at aking manawan sa salita ng Diyos at tinanggap ko ang pinakamamahal na Panginoon Jesus bilang Diyos at salita pagitan, simula na ako'y iluwog sa tubig. Pag-ahon ko sa tubig, bagong nilalang, simula noon, ako'y lumakad sa panibagong buhay. Lumakad sa panibagong buhay. Nung ako'y bautisman, dala-dala ko pa ang aking kutsilyong 29. Sa panahon noon, usong-uso noon. Pag wala kang 29, ang sabi, hindi ka binata, hindi ka lalaki. Dahil yun ang pinakalaruan ng mga kabataan noon. Pero pagkatapos kong bautismuhan, itinapon ko po yung aking 29 at natuto akong magpuri sa Diyos. Natuto akong magbasa ng kasulatan hanggang ngayon. Kinabagan ang iyong balingkod at nakakapagpatuloy maglingkod sa Panginoon. Kaya kailangan po tayo lahat ipakita natin ang pag-ibig sa Diyos. At walang mahirap sa pinagagawa mga Panginoon, hindi mahirap minamahal, talikuran ang kasalanan kung mahal mo ang Panginoon. Hindi mahirap talikuran mo ang iyong bisyo na ikaw ay nalulung sa pinagbabawal na gamot o ikay tismuker, ikay alkoholik. Hindi mahirap talikuran mo ang buhay sa libutan kung mahal natin ang mahal ng Panginoon. Kung mahal natin ang Diyos, ibibigay natin ang buhay natin lakas para sa mahal na Panginoon. Malinaw mga kapatid. Ito ang pag-ibig sa Diyos. Natuparin natin ang kanyang mga utos. Ang kanyang utos ay hindi mabibigat. Kaya kung tayo nahirapan, ibig sabihin, may mahal, kulang ang pag-ibig mo sa mahal na Panginoon. Yun ang suma nun mga kapatid. Kung tayo nahirapan sa lahat na may pinagagawa ng mga Panginoon, kulang ay yung pag-ibig sa mga Panginoon. Nakakalungkot naman. Dahil naipakita mo sa iyong mahal na asawa, mahal mo siya, kaya ikaw ay nagpakasal at ngayon kasama mo, ngayon may bunga na, may anak ka na, isa, dalawa, tatlo. Pero minsan, yung pag-ibig natin sa Diyos, kulang. Walang bunga. Bakit? Kulang ang iba sa pagsunod. Lahat magsabing praise the Lord. O, para inyong maunawaan, ulitin ko. Di ba kung mahal mo ang iyong boyfriend o girlfriend, magpapakasal ka. Dahil sa inyong pagmamahalan, nagkaroon ng bunga, may anak ka na. Isa, dalawa, tatlo, kalahating dosina. Ngayon, kung tayo may pag-ibig sa Diyos, nahan ngayon ang ating pagtupat at bunga. Kung tayo po ang nasusunod pa rin. Dapat, kung ang mahal na Panginoon ang nasusunod dahil mahal natin siya, gagawin po natin ang kalooban ng mahal na Panginoon. Amen? Simple, may mahal. 2 talata bago tayo umawit. Pakibasa. 2 Korinto 8:8 at Juan 21:14 hanggang 27. Dito po sa aklat ng 2 Korinto, Kapitulo 8, talatang 8. Hindi ako nangungusap na tulad sa nag-uutos, kundi gaya ng sumusubok sa pamagitan ng kasipagan ng iba, ang katapatan naman ng inyong pag-ibig. Okay, pakibasa na. Juan 21. Okay, pakibasa na. 14 hanggang 17. Dito po sa aklat ng Juan, Kapitulo 21, 14 hanggang 15. Po sa 21, 14 hanggang 17 po tayo, may mahal. 14. 14 hanggang 17. Ito po sa 14, ito ang ikatlong pagpapakita ni Jesus sa mga alagad pagkatapos na siya magbangon sa mga patay. Kaya't na makapagpawing gutom sila, sinabi ni Jesus kay Simon Pedro, Simon anak ni Juan, iniibig mo baga ako? Ang higit kay sa mga ito, ito'y sinabi niya sa kanya, oo Panginoon, nalalaman mo na kita'y iniibig, sinabi niya sa kanya, pakanin mo ang aking mga kordero.
Hanggang 17 tayo. Dito po sa Isa pong 16. katagayan. Sinabi niya sa kanya muli sa ikalawa, Simon anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Sinabi niya sa kanya, Oo Panginoon, nalalaman mo na kita iniibig. Sinabi niya sa kanya, alagaan mo ang aking mga tupa. 17. Sinabi niya sa kanya sa ikatlo, Simon anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Nalumbay si Pedro sapagkat sa kanya sinabing may katlo, iniibig mo ba ako? At sinabi niya sa kanya, Panginoon, nalalaman mo ang lahat ng mga bagay, nalalaman mo na kita iniibig. Sinabi sa kanya ni Jesus, pakanin mo ang aking mga tupa. Lahat po'y magsabi ng praise the Lord. Oh, malinaw, mahal. Tayong lahat ang kinakausap ng salitang mahal na Panginoon. Kaya nga sabi ko sa inyo, pag-uusapan natin pag-ibig. Pero pag-ibig sa pinakamamahal na Diyos. Ang sabi po ng Korinto, hindi ako nangusap ng tulad sa nag-uutos, kundi gaya ng sumusubok sa pamagitan ng kasipagan ng iba. Unang kataga na dapat natin tandaan ngayon, bago maghiwalay ang taon. Tinitingnan ng pinakamamahal na Diyos ang ating kasipagan. Lahat magsabing praise the Lord. Masipag kang dumalo, masipag kang magpuri, masipag kang manalangin. Lahat magsabing amen. Doon po ka sa tatlong yon, tayong lahat kaya ay masisipag. Lahat ng masipag magsabing amen. Ayan. Ay tulungan natin ating sarili. Magpapalit ng taon. Hindi pa tayo masipag. Saan? Sa pagdalo. Ay, pero kayo naman nakakadalo 3 beses ang iba. Masipag ba tayo magpuri? Ayun lamang. Baka totoo na marami sa inyo ang tamad magpuri. Masipag ba tayong manalangin? Pwedeng masipag. Pag nasa problema, karamdaman, puro hingi. Panginoon, pahingi na ganito. Panginoon, pagalingin mo ako. Ay dapat ang ipakita natin masipag tayo dumalo, masipag tayo magpuri at manalangin. Kaya kung tayo ay pabaya at tayo tinatamad, marahil ang iba'y maraming dahilan, magbagong taon na ay magbagong buhay. Ilang araw na lamang, turuan po natin ating sarili na tayo po'y maging masipag. Lahat magsabing praise the Lord. Kaya turuan natin ating sarili. Tinitingnan naman pa yung ating kasipagan. Oh, tinitingnan yung ating kasipagan. Dapat masipag tayo, magpasalamat o magpatotoo. Lalo na kung tayo napalista. Pero lagi nating babanggitin yung lahat ng ginawang pagpapala ng mga Panginoon para makinabang ang nakikinig. Walang kasamang kwento para maging pagpapala tayo. Amen? Dapat tayo masipag. Masipag humayo. Masipag mag-follow up. Masipag mag-share. Masipag mamuhay may kabanal. Masipag na makasunod sa lahat ng bagay na pinagagawa ng mahal na Diyos sapagkat ito ang hinahanap ng mahal na Panginoon. Pero kung tayo'y tamad, yon ang nakakalungkot. Kaya kung tayo'y pabaya at tinatamad, tulungan po natin ang ating sarili. Dahil ang tinitingnan naman ngayon, ang kasipagan natin at katapatan ng ating pag-ibig to prove the sincerity of your love. Ito po ang hinahanap ng mahal na Panginoon sa ating araw-araw pamumuhay. Kaya kung tayo'y tapat na umiibig sa mahal na Panginoon, ang nakalipas na taon at taong ito nawa sa taong papalit, lalo tayong tapat na umiibig sa mahal na Panginoon. Lahat magsabing amen. Tinitingnan naman pa yung katapatan ng ating pag-ibig. Paano may pakita natin? Kailangan talagang masunod ay ang mahal na Panginoon, hindi tayo. Kaya kung tapat at totoo ang ating pag-ibig sa mahal na Panginoon, tayo lahat may mahal ay magsisikap na makasunod sa utos sa mahal na Panginoon. Kung sa pagbibigay,
tapat ka na umiibig sa mga Panginoon, ibibigay mo palagi ang para sa mahal na Diyos para ikaw ay lalong pagpapalain ng mga Panginoon. Kung tapat ka sa mga Panginoon, totoong pag-ibig mo sa Diyos, huwag kang manghinayang o magkaip na ibinibigay mo ang iyong ikasampung bahagi at handog sapagkat dito nga tinitingnan kung mahal mo ang mahal na Panginoon. Kaya kung sa pagbibigay mo yung mahal at ikasampung bahagi lamang iyong ibinibigay, wala kang pag-ibig sa mahal na Panginoon. Huwag po kayong magagalit o matitisod. Dahil ang love offering ay pag-ibig mo sa mahal na Panginoon. Amen? O kaya kung sabi natin, mahal natin ang mahal na Panginoon, nahirapan tayo magbigay, natin kasampung bahagi at handog, ay paano kapag papalain? Kailangang ipakita mo ang tapat mo tunay na pag-ibig sa Diyos. Kaya tungkol natin, magbibigay na ating kasampung bahagi at handog. Sabi ko nga po, minamahal, kaya ako nagsisikap, makasunod, ipagkalob ang aking ikasampung bahagi at handog para ako ay maalis sa kataga na ako'y magnanakaw o nasa ilalim ng sumpa. Dahil pag ibinigay natin ating ikasampung bahagi at handog, bubuksan ng Diyos ang dungawan sa kalangitan. Amen? Lahat magsabing, praise the Lord. Kaya nga ipakita natin ang ating katapatan na pag-ibig sa Kanya. At tulungan natin ating sarili na tayo po'y maging totoo na nagmamahal sa mahal na Panginoon. Kaya nga kahit tayo ay napapagod, napupuyat, maraming gawain, nagsisikap tayong maka-overnight, nagsisikap tayong makadalo natin magawain, ay sa amin pong kalagayan ay tagang 1 linggo po kami, biyahe. Simula Lunes. Sabado lang pala, medyo napahingat. Sa Candelaria lang ako pumunta. Ay pero po, talagang Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes. Pagkagaling ng Aurora San Andres, ng Narciso, sa Lubo, pagkatapos sa Bicol. Pero salamat, dahil tayo po ay patuloy iniingatan ng pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga, ipakita po natin ang katapatan ng ating pag-ibig sa pinakamamahal na Panginoon. Lahat, pagsikapan po natin sundin ang utos ng mga Panginoon at tayo lahat sa huling talata. 3 kataga ang winika ng pinakamamahal na Panginoon kay Pedro. Nasabi ng mahal na Panginoon sa pagpapakita niya sa mga alagad, ng 3 beses, simulan siya'y bumangon sa patay, 3 araw. Pagkamatay niya bilang tao, 3 araw siya'y bumangon. At sa kanyang pagpapakita sa mga alagad, anong sabi? Tinanong niya si Pedro kung mahal niya ang mahal na Panginoon. Sabi ni Pedro, mahal kita, Panginoon. Pakanin mo ang aking mga kordero. Ikalawang kataga, kung mahal mo ako, ang sabi ni Pedro, naalala mo mahal na Panginoon, iniibig kita. Alagaan mo ang aking tupa. Sa ikatlong wika, kung mahal mo ako, Pedro, nalumpay na nga si Pedro, pero ang sagot naman niya, nalalaman mo mahal na Panginoon ang lahat sa akin. Iniibig kita. Pakainin mo ang aking tupa. Tayong lahat po ang tinatanong dito at kinakausap ng mahal na Panginoon. Hindi man tayo si Pedro. Pero tayo lahat ngayon ang kinakausap ng mga Panginoon sa kanyang salita. Mahal po ba natin ang mahal na Panginoon? Iniibig po ba natin ang mahal na Panginoon? Kung ating i-apply sa ating buhay, anong sabi yung ating pakainin? Ang tupa, una po yun sa ating magulang sa Panginoon, sa mga children, sa mga manggagawa, ay taga napakahirap. Pero kailangan natin gampanan ating tungkulin. Sa ating bilang Kristiyano, anong ating tungkulin? Anong pakainin? Ang tupa. Alagaan mo at pakainin mo ang iyong kalwa ng salita ng Diyos.
Sa hindi manampataya, isir mo ang kabutihan ng mga Panginoon, ipanalangin mo para maakay mo sa paanan ng mahal na Panginoon. Kaya ang sabi, pakainin mo ang aking tupa. Tayo lahat na tinawag at pinili na tumanggap ng iba't ibang biyaya at pagpapala, ating ipagsasabi ang kabutihang ginawa ng mahal na Panginoon para sa mga taong wala pang kalitasan. Kayo po na aming mga beloved visitor sa hapong ito, magpasalamat kayo sa mahal na Panginoon. May ginamit ang mahal na Panginoon para kayo ay makalapit at makapagsimula na maglingkod sa Panginoon. Ang sabi sa ikatlo, alagaan ang tupa. Alagaan po natin ang ating kalitasan. Ating ipagtrabaho po ang ating kalitasan. Kaya kung mahal natin ang mahal na Panginoon, ipakita po natin. Nang siya'y nagkatawang tao, winika ng mahal na Panginoon, nung siya'y nangailangan ng tubig na ipinainom ay suka na may apdo. Ang sabi ng mahal na Panginoon, nauuhaw ako ay hindi literal na tubig, ako'y nauuhaw sa pag-ibig ng tao sa akin. Hinahanap ng Panginoon ang pag-ibig ng tao. At ating ipakita po sa mga Panginoon ang pag-ibig natin sa mga Panginoon. Napakapahal natin, mga mahal. Tanungin natin ating sarili, di ba ang ating dating mga magulang, kapatid, kapitbahay, kakila, kaibigan, halos tayo ay iwasan dahil sa ating mga gawain dati at kasamaan ng ugali. Pero sino ang umibig sa atin ng totoo at nagkupkup at nag-aruga sa atin? Di ba ang pinakamamahal na Panginoon? At hindi nagtangi ang Diyos ng sinuman. Anumang ating pagkulang, anumang kasalanan, anuman ang ating pong nagagawa, lahat tayo tinanggap ng pinakamamahal na Panginoon. Dahil tayo lahat ay pinakaibig ng mahal na Panginoon. Kaya napakapahal natin. Kaya nawa po, mga mahal, gisingin natin lahat ang ating diwa, ang ating espiritual na buhay. Ipakita po natin kung mahal natin ang mahal na Panginoon. Dahil ito ang hinahanap ng mahal na Panginoon. Hindi sa salita. Ipakita po natin sa gawa at katotohanan. Kung mahal mo ang asawa mo, tapat ka. Mahal mo ang magulang mo at kapatid mo. Mahal mo ang kapatid mo sa mahal na Panginoon, kapitbahay mo. Mas higit, ipakita mo ngayon ang pag-ibig mo sa mahal na Panginoon. Sa awitin natin ito, ating isipin po ang kabutihan ng mahal na Panginoon. Pinagpala tayo. Dahil nga, kung ating isipin, sino tayo para ibigin, mahalin ng mahal na Panginoon? Sino tayo para tayo palagahan? Mismo ang ating magulang suko sa atin dati. Kahit ikay anak, bisan, ayaw ka makita ng iyong magulang. Dahil hindi kayahin ang ugali mo at gawa mo. Pero ang mahal na Diyos, anumang kasamaan natin, anumang kasalanan natin, anumang gawain natin sinalita, minahal tayo ng mahal na Panginoon. Pero sa ating kapanahunan ngayon, ikaw, tayong lahat, ang tinatanong ng mahal na Panginoon, iniibig mo ba ang mahal na Panginoon? Kung iniibig natin ang Diyos, simulan natin tuparin ang kanyang mga utos. Habang tayo aawit po ng isang awitin, malinaw po ang mensahe ng awitin ito na unang words. Kung mahal mo't iniibig mo ang Diyos, na siya ang pinagmumulan ng lahat ng biyaya. Kita Maging tapat tayo. walang hanggan ang iyong Maging totoo nawa tayo na. buong buhay. Na nagmamahal at umiibig sa mahal na Panginoon. Mula sa aking pagmula hanggang sa pag-ibig, Hindi ka iniwan pinabayaan ng buhay. Dahil tapat ang Diyos, hawag tayo ng Diyos. mahal kita. Habang tayo may aawit, mga mahal,
Walang hanggan ang iyong Isipin natin ang kabutihan ng mahal na Diyos. Tanungin natin kayo ng ating sarili. Hawak mo sa iyong Tutupahan na iniibig mo ang mahal na Panginoon. mula sa aking pagmula Mahal mo siya. hanggang Kung sa iniibig mo siya, pag-awit mo. sumunod ka. Sumunod ka. Tuparin mo ang utos ng mahal na Panginoon. Ika'y tapat sa Hallelujah! Napakapalan natin lahat. Dahil inibig tayo at minahal na Taos puso may mahal. Taos puso pasalamatan mo ang malaman. Kausapin mo ang malaman. Sa ginagawa ay tunay na makaibig sa kanya at makasunod. Ika'y aking kaibigan. O Diyos, Salamat aming nakakalangin. at ako'y buhay Salamat sa kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay. Umawit mo tayo, mga mahal. Ika'y Salamat po tayo. Na tayo'y tinawag at pinilit mo nila. Dinalakas at tunay na magawa. Dahil mahal ka lang. Iniibig ka ng mahal na Panginoon. Ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpagkay lamang hanggat ako'y nabuhay. Hallelujah! Hanggang tayo'y may buhay at may lakas. Mahalin natin ang Diyos. Ibigin natin ang mahal na Diyos. Tayo'y sumunod. Mahirap sa tayo'y tumupad sa kanyang pinag-uutos. Dahil ang pangako na mapagkasunod naman habang nabubuhay. Mamahalin ka ng pinakamamahal na Hanggat ako'y nabubuhay, awitin ko ang Hallelujah! Aawitin natin ang kabutihang ginawa ng Diyos sa ating buhay. kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Kung buhay ko'y ayalay ko, lahat para sa'yo. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Buong buhay ko'y iaalay ko, lahat para sa'yo. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Napakapalad po ng bawat isa. Kailanman hindi nagbago ang pag-ibig, kabutihan na ginagawa ng pinakamamapansama sa atin. Kaya nga, malinaw po sa ating mga nabasa. Kung mahal natin ang mahal na Panginoon at tunay iniibig natin siya,
ibibigay natin ngayon ang buhay natin sa pinakamamahal pa Jesus. Tutuparin natin ang kanyang mga pinag-uutos dahil tayo po ay ipinaghanda niya ng mansyon sa langit. Sa langit, hindi ka na po malulungkot. Hindi ka na magkakaroon ng sakit o problema o karamdaman. Sa langit, buhay na masaya at maligaya sa piling ng pinakamamahal pa ng Jesus. Sa amin pong beloved visitor, mahal po kayo ng mahal na Panginoon. Kung kayo po ay nag-aantay ng regalo o aginaldo sa 24 o 25 anumang araw, ang hindi mo pa natatanggap o natanggap mo na, ngayon, ibibigay na mapan ang regalo na buhay na walang hanggan. Dahil ito ang pangako ng mapan sa lahat ng mga maglingkod sa Kanya. 4 po ang requirement po ng kaligtasan. Una po ay paniwala o panampalataya. Sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampata may Diyos, siya ang magbibigay ganti sa lahat ng humahanap sa Diyos na may panampalataya. Ikalawa po ay pagsisisi, maka-Diyos na pagsisisi, talikuran ang kasalanan na pagsisisihan upang dumating ang kaginawahan sa puso, kaisipan at sa pisikal na katawan, makakaroon ng kaginawan o kagalingan. Ikatlo, bautismo sa pangalan ng Panginoon Jesus, sapagkat ito po ang tanda ng iyong paglilibing o paglilinis sa iyong kasalanan para pag-awa mo sa tubig, lalakad ka sa panibagong buhay, magkaroon ka ng gift na Espiritu Santo na magkaroon kang kapangyarihan, labanan ang kasalanan. Manalangin ka sa may sakit, gagaling sa pangalan ng Panginoon Jesus. Ikapat, bautismo po sa Holy Spirit, ang mahal na Panginoon po ang gagawa sa inyo po patuloy paglingkod. Itaas po ninyo ang inyo pong kamay. Magpikit po kayo ng inyong mata. Sundin po niyo ang panalangin aking bibigasin. Mahal na Panginoon, salamat po. Siya yung banal na salita na aking napakinggan. Narito po ako, nagbabalik loob sa iyo at labis, nagsisisi sa lahat, nagawa kong pagkakasala, simula na ako'y bata pa hanggang sa mga oras na ito. Patawarin mo po ako, mahal na Panginoon Jesus, tanggap kita bilang Diyos at sarili kong tagapagita, Diyos at Hari ng aking buhay. Isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay sa kalangitan. Mahal na Panginoon Jesus, iniibig kita, paglilingkuran kita habang ako ay nabubuhay. Iligtas mo po ako sa sampo ng aking mahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap, Amen and Amen. Mapagpalang Diyos sa mabanal sa pangalan mo po, aming pinakamamahal pa Jesus, sa aming beloved visitor. Iyo pong patuloy kawat kabagap, dagdagan ang kanyang pag-ibig at pagmamahal sa iyo na siya ay tunay na maglilingkod na sa iyo. Hindi ito ang katapusan, bagkus ito'y simula. Isulat ang kanyang pangalan sa kanyang buhay, iligtas 10 na kanyang masabuhay. Pagpalaan mo po sila sa pangalan po, mahal pa Jesus. Ito po ng aming dalangin. Amen. Mga mahal, tayo po'y mananalangin sa ating pong pangailangan sa lahat po na aking mga kapatid sa mga Panginoon dati at baguhan. Number 1, sa ating buhay, may sakit ka man o wala, kailangan natin ang pinakamamapansos para tayo gabay at patnubayan ng mahal na Panginoon. Tayo po'y manalangin sa lahat may problema, may karamdaman, ang hinalupaypay, tayo lumapit sa ating mahal na Panginoon para tayo po ay kawa at kabagam. Hallelujah! Mapagpalang Diyos sa mabanal sa pangalan mo po, aming pinakamamahal na Jesus, minsan pa. Kami lumalapit sa throne, biyaya sa hapong ito, sa pong panalangin, namin gagalang mga banglista na yung ginamit pa sa aming kaligtasan. Iyo pong patawarin kami at tugunin ang pagsamapa ng bawat isa ang pangailangan at kahilingan, ibigay mo po sa himalang pamaraan, mahal na Panginoon. Patuloy pong dagdagan ang aming pag-ibig tapatang katotohanan ni kayo mapaglingkuran, akayin mo po kami pangunahan, huwag mo po kaming iiwan o pababayaan sa araw-araw namin pamumuhay, mahal na Panginoon. Sa lahat may karamdaman, pagaling mo po sila, may problema, altasin po, nasa pagsubok, tulong po makalampas sila, panghawakan mo bawat isa, at maghari ka sa aming buhay. Akayin mo po kami pangunahan, kawat kabagam naman sa buhay, na sila'y makasama namin, maglingkod na sa iyo makapatiran, ng hinalupaypay, ibalik sa iyong magawain ang aming
aming mga kababayan, ang aming mga kapitbahay sa huling panahon ito. Nawakawaan mo sila para sila maglingkod na sa iyo. Mahal na pagpalain po ang kabuhayan, pagkata makapatiran na sa ibang bansa. Iyo pong ingatan at pagpalain, ikaw ang mag-supply, mag-provide ng pangailangan ng iglesia ng iyong manak sa araw-araw. Magi Panginoon sa pagdiriwang ng iyong kapanganakan ng bawat tao, ikaw ang magpala sa material, pinansyal, espiritual, pagpalang magi sa pagsalubong sa bagong taon at ang bawat isa sa amin. Gamitin mo po kaming instrumento para sa kaligtasan ng aming kababayan, para maging masipag kami, hahayo magpapatotoo para sa kaligtasan ng aming mga kababayan. Pagpalain mo po ang aming nalapit na anniversary na 50 years ng banal na gawain ito. Magligtas ka marang kalwa, ikaw ang magkaloob ng lahat ng gagamitin at sa lahat makikisa, ikaw ang magsusupply sa makapangyarihang pangalan mo po, mahal na Jesus. Ito po ang aming samot panalangin. Amen. May mahal ang ating kanang kamay sa ating ulo, kaliwang kamay sa parte ng ating katawan may karamdaman. Kung tayo nang inalapaypay, kaliwang kamay nakataas at ating ilihan sa ating sarili at saway natin sa pangalan ng pinakamamahal pa Jesus ang lahat ng udyok na masamang espiritu sa ating buhay. Hallelujah! Mapagpalang Diyos sa mabanal sa pangalan mo po aming pinakamamahal pa Jesus. Amin sa saway lahat ng di makaramdaman nagpapahirap, ang di makaramdaman cancer, leukemia, diabetes, epilepsy, halos sakit sa puso, sakit sa baga, diabetes, ulcer, epilepsy, lahat ng sakit lumayas ka pagka-stroke, hallelujah, arthritis, rayuma, pagkabulag, sakit ng katawan, kasaw, in Jesus name, panghina, palpaypay, kalungkutan, kasaw, in Jesus name, hallelujah. Amen. Purihin po ang ating pinakamamahal na Jesus. Sa lahat po, mga mahal, makakatalon, tayo po ay tatalon 3 beses. Tayo sisigaw ng Hallelujah, praise the Lord. Ito po ay lingwahe makalangit. Tayo anak ng Diyos. Kaya dito pa sa lupa, gagawin na natin palagi ang pagbigkas ng Hallelujah, praise the Lord. Jam. Hallelujah! 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 Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Purihin po ang ating pinakamamahal na Jesus. Kaya nawa, mga mahal, i-apply po natin sa ating buhay ang salitang mapang ating napag-aralan. Kung mahal natin ang iniibig natin ang mga Panginoon, tayo maglingkod na may katapatan, may katotohanan at simulan natin na tayo po ay patuloy po na maging masipag, nagagawa sa kalooban ng mahal na Panginoon dahil tayo po'y unang inibig ng pinakamamahal na Panginoon. Kaya may mahal, tayo po'y patuloy, magdalanginan sa isa't isa, patuloy po tayo, humayo, magpatotoo, magsikap tayo makadalo ng ating gawain ng Miyerkules, Biyernes at Linggo. Sa Linggo po na 29 dahil